What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is January 25, 2026 and we are now looking sa graph ng PSEI. So kung mapapansin nyo dito, parang tapos na siya mag-rally. No? Kahit pa paano, parang nagsa-sideways na siya with a trajectory na medyo pababa. Pero kung ako tatanungin nyo, feeling ko siguro mga 1 to 2 weeks pa itong magsa-sideways and then saka siya dalawang option lang. It's either bubulusok pataas or bubulusok pababa, no? So either tataas ulit siya ng siguro hanggang sana ma-reach na yung 7,000 or 6,800, no? Or it's either bababa ulit papuntang sa 5,800, no? 6,800 or 5,800. So ayun, ganun lang yung feeling ko magiging trajectory niya, no? So parang few weeks magsa-sideways and after that bubulusok pataas or pababa. So ayun. So with that, punta na tayo dun sa ating Excel file. Yan, so nandito na tayo sa aking Excel file. Nandito na tayo sa week number 118, no? Which consists of January 19, 2026 hanggang January 23, 2026, which is nung Friday, no? So, money invested na pag-invest tayo. Actually, last week din, no? Hindi natin nagawa ng video. Nakapag-invest tayo ng 2,700 and 3,000 ngayong week, no? Last week, sabihin ko na rin, receive tayo ng dividend mula sa Citicorp, no? Which is 352.8. And then, ngayon hindi tayo naka-receive and stocks that we bought, bumili ako ng plus, no? Magkasunod na linggo. So, stocks that we sold, wala. And we have a total market value now that is 488,659.66 pesos. And we have unrealized gain of 41,497.1. And we have a total invested money, we have a total dividends of 31,618.92. No, so para dun sa mga hindi nakakaalam, ito na po yung total na dividendo na na-receive ko, no, sa loob ng pag-invest ko sa loob ng 118 weeks, no. Lahat ng dividends na to is nire-reinvest ko lang pabalik dun sa aking portfolio, no. So para siya mag-compound lang na mag-compound. So we have a total gain of 141,574.66. So ito na po yung total gain ko, sama-sama na lahat, sama-sama na yung dividendo, unrealized gain, yung mga na-take profit natin, no? May kasama na yan. Ito, 141,000 na yung total gain natin. And we have a total percentage gain of 40.79%, no? So I think ito na yung pinakamataas natin na percentage gain, no? Hindi ako nagkakamali. So, ayun, yun ang pinakamataas. Almost 41%, no? I think that's good enough, no? For 2 years, diba? And we have a total money invested of 347,085 pesos, no? So, ito na po yung total na money na na-invest ko sa aking portfolio, no? Sa pag-invest natin sa Philippine stock market, no? So, silipin lang natin din sa dividends given. So, nakapagbigay na sa atin ngayong January yung Citicorp, that is 352.8 lang, no? And February, we are expecting na RFM, actually, na-declare na nila to, no? 721.14. So, dalawa lang ang ini-expect ko, no? Isa lang sa February ang ini-expect ko, no? Unless kung iba ng schedule tong mga ibang stocks, no? So, ayun lang. Ibig sabihin ng red is natanggap ko na. Yung green naman is na-declare na nila, no? Pero hindi ko pa natatanggap. And yung and yung purple naman is ibig sabihin, ito yung projected na matatanggap ko, no? Nag-base lang ako dun sa dati nilang dividend rate, no? So, we have a projected dividend total of 2026 kung hindi ako magdadagdag, which is imposible, na 29,195.77. Calculate lang natin saglit, no? Kung magkano na ba yun per month. So kung meron tayong 29,195.77 per year,
divide natin sa 12. That is almost 2,432 or 33 pesos per month. No? Hindi na masama, di ba? So, with that, punta na tayo dun sa comparison ng aking portfolio. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng aking portfolio. Pinakahuli nating update is January 9, 2026 and today or last day ng market is January 23, 2026. A-rate mula 43.65 naging 43.75 na siya, tumaas. ATI mula 34.7 naging 34.7 pa rin. So sa ATI wala pa ring balita, no, kung ano na bang mangyayari dito, no. Pero I think sure na madidelist ito, no. Ang tanong na lang is magkano siya bibilhin, no. So may mga speculations na 36 daw. So we don't know, malalaman natin yan sa January 30, which is kailan ba yan? Sa Friday, no. So ayun, abang-abang na lang tayo mga investor ng ATI. And Costco mula 7.50 naging 7.51 na siya. Konting-konting taas. Citicorp mula 3.54 naging 3.52, konting-konting baba. DMCI 10.66 naging 10.78, tumaas. Philinvest 3.08 naging 3.02, bumaba. Globe 16.20 16.19 na siya, tumaas. ICT 6.25 naging 6.23, bumaba ng konti. Keeper 2.46 naging 2.37 na lang siya, bumaba. LTG 15.04 naging 15.5 na, tumaas. Metro Bank 70.3 naging 72.05, bumaba ng konti. And then Megaworld 2.16 naging 2.2 na siya. So honestly, no, sasabihin ko na rin, gusto ko magdagdag ng Megaworld. Kung mapapansin nyo, sobrang halos linggo-linggo silang nagba-buyback, no. I think they are confident dun sa ginawa nilang move, which is anong tawag doon? May kinuha silang manager from Ayala yata yun, hindi ko maalala, na mag-handle nga nung sa mga business nila, no, in regards with the REITs nila, no. So I think yun yung dahilan kaya sunod-sunod yung share buyback nila. And honestly, gusto kong sumabay, kaya lang wala tayong pambili. Mas inuna ko yung plus kasi sobrang baba nung plus. So ayun, little bit insights lang sa nangyayari sa Megaworld. Di ko sure, no, manager, I think manager yata, correct me if I'm wrong. So yeah, with that punta tayo sa Maynilad 17.1 naging 18.02, grabe, taas din ng Maynilad, no. And Digi Plus mula 16.3 naging 14.8 na siya, bumaba. And RFM 4.84 naging 5. Grabe taas, 5.25 na siya. Kano ba ito? 9,000 naging 13,000. And SCC mula 30.5 naging 31.1 na siya, no? Tumas na konti. And etong SPC, pwede nyong i-disregard to. Parang experiment ko lang to, no? May sinusubukan akong bago. Pero sabihin ko na lang, in due time. Kasi lang to, experiment ko lang to, no? Wala akong planong patagalin to. May sinusubukan lang akong, alam nyo na, magic. So ayun lang. So with that, maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kita mag-subscribe sa aking channel para masubaybayan mo ang aking investing journey, no? So ayun lamang, maraming salamat. JP out.